What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At ngayon ay pag-uusapan natin, no, ito po nga nangyari dito kay VP Sara Duterte mga kababayan. No, dahil nakakagulat nga po. No, ito po nga pangyayari na ito dahil ngayon ay medyo delikado po. No, ang lagay neto ni VP Sara Duterte mga kababayan at talaga namang nagulat po no ang sambayan ng Pilipino dito po sa nangyari po sa kanya mga kababayan. Alright, so yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, at syempre shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan at sa mga supporters natin dyan, followers, nandiyan po palagi. Maraming salamat sa inyo. Okay, so alamin natin to mga babayan. Ito pong nangyari ngayon dito sa ating Vice President Sara Duterte dahil marami pong nagulat no, sa mga updates na nangyayari po ngayon mga babayan dahil medyo delikado po no ang lagay ng ating VP Sara Duterte dahil no nabawasan po ng dalawa mga kababayan dahil natalo po na sa eleksyon ang mga nasa kasama po sa House Prosecution Panel para sa kanyang impeachment mga kababayan. Pero ang masama niyan mga kababayan, kaya nasabi nating medyo delikado dahil napalitan naman po ito ng dalawang mas matindi pa. Hindi natin alam kung nagkataon lang ba o sadyang itinadhana mga kababayan na ang dalawang taong ito, no? Na talaga namang mainit din sa kanila. Ito nga si De Lima at si Jokno mga kababayan, no? Ang masasama po ngayon sa House Prosecution Panel. Kaya nasabi natin medyo alanganin. No, ito nga si VP Sara sa kanya pong impeachment dahil napakatalino po nitong mga to. No? Mga ano na to baka batikan na to, alam na alam nila kung ano yung gagawin nila. No? Pagdating po dyan sa impeachment complaint na yan. At talaga namang magagaling. No? Itong dalawang taong to, lalo na si De Lima. Diba? Alamin natin tong balita na to mga babayan at ating pag-usapan. Alright? Magiging bahagi na ng House Prosecution Panel para sa nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sina dating Senator Leila De Lima at Attorney Jose Manuel Chel Jokno. Kinumpirma ito ni De Lima at Jokno na kapwa first nominee ng mamamayang Liberal Party List at Akbayan Party Lists nang tanggapin nila ang imbitasyon ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Yan mga kababayan, no? Tinanggap nila na maging bahagi ng House Prosecution Panel, no, para sa impeachment complaint dito. Okay, VP Sara Duterte, mga kababayan. Diba? Isa sa nakikita ko talagang mag-iinit dyan ay itong si dating Senator De Lima, mga kababayan. Babawi ito, re-rest back to, mga kababayan. Kasi, diba, pinakulong siya ng tatay, no? Ng dating Pangulong Duterte, pinakulong siya. Diba? So, napos mapatunayan ng huli na wala naman pala siyang kasalanan. Kasi parang yung yung sinasabi nga nila na parang dahil sa politika, no, yung kaya dinali, no, pinakulong etong si dating Senator Leila De Lima dahil nga daw po sa politika. Yan lang naman yung ating nababasa, di ba? At talagang idinawit siya sa iba't ibang kaso. No, pero sa huli, wala naman pala. Diba? Parang napatunayan na hindi naman pala siya involved doon sa usapin na yun ng droga. Kaya asahan natin na talagang medyo matindi, no? Itong pagdadaanan ng ating Vice President Sara Duterte, no, dito po sa impeachment na to, no, na kanyang kakaharapin mga kababayan. No? Tuloy natin tong balita.
Ito ay matapos na mabakante ang 2 pwesto sa panel dahil sa kabiguang manalo sa eleksyon sina Bicol Party List Representative Jill Bongalon at General Santos City Representative Loreto Acharon. Kung ano man yung magiging gamit ko o magiging may role ako, I will always be open to that. Kasi precisely may bagong mandato po ako ngayon na doon ako nagagalak. Yun yung mga kababayan di ba? So, kasama na siya sa prosecution panel, mga kababayan, itong si former Senator Leila De Lima at aasahan natin na talagang ganong katindi. No, kumbaga, parang dadaan talaga sa butas ng karayom. No, ito nga si VP Sara Duterte dito sa impeachment na to. Well, magagaling naman yung abogado niya, mga kababayan, at malalaman natin yan ngayon kung gaano katindi no, yung binuo nilang alyansa no, diyan po, mga kababayan, sa Senado. No, diyan magkakaalaman yan kung paano no, magre-react no, yung mga senador diyan. Okay, so diyan din natin malalaman ngayon, mga kababayan, no, sa impeachment diyan sa Senado, kung sino talaga ang nagsisilbi para sa bayan at sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino at kung sino yung nagsisilbi para sa iisang tao lang. Okay, so dyan natin malalaman ngayon yan. No? Dyan magkakaalaman yan. Sino yung papabor no? At sino yung hindi no? Na ayaw na ma-impeach. No? Etong si VP Sara Duterte. Diba? Yan yung pagdadaanan niya No? Yan yung ating makikita ngayon. Napakagandang laban nito, mga kababayan. Okay, so sa aragdagang balita, ito pa mga kababayan, dahil ilang House leaders po no, ang nagpahayag pa ng suporta sa bagong House prosecutors. Ibig sabihin lamang mga kababayan na talagang suportado nila no, itong impeachment no, na gagawin para dito kay VP Sara Duterte. Nakikita ko rito, parang nakikinikinita ko lang, parang sobra na, no? Tama na yan, no? Yung kanilang ginagawa, parang ganon, no? Sobra na, tama na, no? Palitan na. Diyan magkakaalaman yan Malalaman natin dyan sa impeachment na yan, mga kababayan, kung sino, no? Ang totoong, ang puso, no? At ang pinagsisilbihan ay sambayan ng Pilipino, no? Kesa doon sa mga tao na ang pinagsisilbihan lang nila ay iisang tao. At dyan natin malalaman yan, magkakaalaman tayo dyan, mga babayan. Rosalie, may detalye ba kung may pagpupulong ng isasagawa ang House prosecutors? Wala pa tayo nakukuhang detalye mula sa sino mang House prosecutors kung meron na bang schedule ng pagpupulong ang House Prosecution Panel kasi ilang araw pa lang makalipas ang May 12 midterm elections. Pero ilang House leaders na ang naglabas ng kanilang mga pahayag para suportahan yung incoming members ng House of Representatives na magiging bahagi ng House Prosecution Panel. So, suportado po nila. No, ito nga dalawang bago, mga kababayan. No? Si Chel Jokno at saka ito po nga si De Lima, mga kababayan. No? Mas matindi ngayon ang kakaharapin no, ni VP Sara Duterte. Kaya medyo delikado siya rito. Partikular na sina Mamamayang Liberal o ML Party List First Nominee Leila De Lima at Bayan Party List First Nominee Chel Jokno. Ayon kay House Deputy Majority Leader na Union First District Representative Paulo Ortega, ang presensya nila incoming Representatives De Lima at Jokno ay pagbibigay ng katiyakan sa publiko na ang impeachment proceedings ay nakabatay sa legal merit at constitutional fidelity at hindi isang show o palabas. Git naman ni House Assistant Majority Leader Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Adjong, hindi lang mapalalakas ang legal arsenal ng House prosecution sa pagdadagdag kina De Lima at Jokno. Ayan, mga babayan, sabi dito no, ni Representative Adjong, mga babayan, with the addition of incoming Representatives De Lima and Jokno,
we see the convergence of moral clarity and legal precision in our pursuit of conviction, mga kababayan. No? So parang talagang gusto nilang makonvict si VP Sara. Kayo ba? No? Payag ba kayong makonvict si VP Sara at ma-impeach? I-comment nyo po dyan sa ibaba. Alright? Nagpapakita rin ito ng patuloy na commitment ng Kamara sa democratic accountability sa pamamagitan ng impeachment process. Samantala, ayon naman kay dating Senador De Lima, sa susunod na linggo posibleng ma-convene ang House Prosecution Panel. Pakinggan natin ang payag ng dating Senadora. But I expect that after the proclamation of the senatorial winners and also the party list winners, siguro i-convene ka agad dyan. So it could be as early as next week now. Ella, tumanggi munang sagutin ni dating Senadora De Lima kung ano sa 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang nais niyang tutukan. So yun, pag-aaralan na ni Congressman na, De Lima. Itong articles of impeachment na isinampa laban po dito. Mga kababayan kay VP Sara Duterte. Bali 7 po yun, yung sinasabi dito. Medyo mahaba-habang proseso pero exciting part po ito, mga kababayan. Dito nakasalalay, mga kababayan, ang kahihinatnan ng ating VP Sara Duterte at ang kinabukasan ng mga Duterte sa politika. Well, honestly, ito talaga. Dito natin malalaman ano nga ba ang mangyayari sa kanila, kababayan. At dito rin natin malalaman ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Okay, so exciting na to, mga kababayan. Grabe itong nangyari ngayon kaya Harry Roque, mga kababayan. Marami pong nagulat dito po sa balita, mga kababayan, dahil ito pong si Harry Roque ay namimiligro at delikado po ang kanyang kalagayan ngayon, mga kababayan. Maraming nagulat po sa balita na to. Dito po kay Harry Roque na ngayon ay nasa ibang bansa. At ayaw nga pong bumalik dito sa Pilipinas habang kanyang binabanatan ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga ba itong masaklap na nangyari at talagang nakakagulat na balita dito po kay Attorney Harry Roque, mga kababayan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Huwag niyo pong kakalimutan, mga kababayan, pa-click po ang subscribe button dyan sa ibaba at ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa palagi pong nandiyan dyan, alam niyo na, 1 view, 1 like po sana. Okay, so alamin natin, ano nga ba itong masaklap na nangyari dito kay Attorney Harry Roque, mga kababayan. Talaga ng mga nakakagulat itong nangyari sa kanya. Nagimbal ang buong Pilipinas, mga kababayan. Maging ang buong mundo na nakasubaybay sa talambuhay ni Harry Roque. Alamin natin itong balita na to, mga kababayan. Dahil di umano, ito yan. Okay, so ito yung balita na yan, mga kababayan, ating tunghayan. Ito pong nangyari dito kaya Attorney Harry Roque, mga kababayan. Let's go. Iniutos na ng Korte sa Pampanga ang pag-aresto kina dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa kaugnay ng kinakaharap nilang kasong qualified human trafficking. Nako, mga kababayan. Ito na ba ang katapusan ni Harry Roque? Huhulihin na ba itong si Harry Roque? Tanungin ko muna kayo, mga babayan, payag ba kayo na hulihin itong si Harry Roque at iuwi dito sa Pilipinas para harapin niya yung kanyang kaso dito, mga babayan?
sagutin niya yung mga ibinabato o ipinupukol sa kanyang mga kaso. No? Kasi para sa akin, no, kung sinasabi nila na napakagaling na abogado nito nga si Attorney Harry Roque, mga kababayan, bakit ayaw niya humarap, no, sa korte? No, may itinatago ba siya? No? May pinagtatakpan ba siya? Meron ba siyang ayaw maibunyag? No, at talaga namang ayaw niyang umuwi ng Pilipinas. No? Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Payag ba kayo na arestuhin itong si Harry Roque at dito litisin sa Pilipinas, no, at harapin niya ang kanyang mga kaso, mga kababayan? Pa-comment po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? Pag-uusapan natin yan. Let's go. May kinalaman ito sa mga umunoy pagkakasangkot nila sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Porac, Pampanga. Batay sa inilabas na kautusan ng Angeles City Regional Trial Court, may probable cause o sapat na basehan upang litisin sa kaso ang dating opisyal ng palasyo at mga kapwa akusado nito. Isinampa ng Department of Justice ang kaso nito noong Abril 28. Yan, mga kababayan, no? Sinampahan na daw, no, ng kaso. Ito nga si Attorney Harry Roque, no, at pinahuhuli na po ito. Inaaresto na, mga kababayan, ng Korte Suprema o Korte dito sa Pilipinas, no, at siguradong huhulihin na to ng Interpol, mga kababayan. Pero syempre, no, may statement na naman yan. No, isisisihin na naman yan si Pangulong Bongbong Marcos. Walang bago dyan. Okay, so basahin natin, mga babayan, ito pong kanyang naging statement. Ito yan, mga babayan, no? Sabi dito sa balita, Harry Roque releases statement regarding the warrant of arrest issued against him for qualified human trafficking in relation to the alleged scam hub run by Lucky South 99, mga babayan. No? Ito po yun sa Pogo, mga babayan. Diba? Kasi naging abogado nga siya eh. No? Yun nga yung nakikita ron eh. Sabi dito, statement of Harry Roque on the warrant of arrest May 15, 2025. Okay? The issuance of a warrant of arrest forms part of the unjust prosecution, mga babayan. Unjust prosecution daw, no? Which I will include to my application for asylum in the Netherlands as a victim of political persecution owing to my loyalty to the Dutertes. Diba? Palusot na naman itong si Harry Roque. At gagamitin na naman niya, no, yung sinampang kaso sa kanya, no, para sa kanyang asylum diyan sa Netherlands para matakasan niya yung kanyang kaso dito. No? Ano sabi niya rito? I will seek all available legal remedies to secure my life and liberty which are currently under threat. So ngayon, may threat na siya. No, meron na siyang ganong statement. To. I reiterate, this is not flight as evidence of guilt, but the exercise of a human right to asylum. No, hindi daw siya guilty, hindi raw ebidensya yan ng kanyang guilt, mga babayan. Pero ine-exercise lang daw niya yung kanyang rights o yung human rights niya. Para sa kanyang asylum, mga kababayan. Kung talagang wala kang kasalanan, Harry Roque, no, ito sa akin lang, no? Kung wala kang kasalanan, no, bakit hindi mo harapin yung kaso mo dito? Diba? Bakit diyan ka putak ng putak sa ibang bansa? Bakit hindi ka bumalik dito sa Pilipinas, no? At saka dito masagutin yung mga kaso mo, no? Hindi yun nandiyan ka sa ibang bansa, putak ka ng putak dyan, tapos maghahanap ka ng asylum. Yun ang problema sa'yo. No, ito yung biggest, mga kababayan, no, nakalokohan na nakikita natin dito. No? Bakit kalokohan? Sila na yung gumawa, no, ng kaso, mga kababayan, ng problema, no?
At yung investigasyon na nakita natin diyan sa hearing, no, sa Kongreso, na meron siya di umanong koneksyon, no, doon sa mga pogo, no? Siya pa ngayon yung biktima. At ang masaklap nito, mga kababayan, ang sinisisi niya pa yung administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. No, yung administrasyon na palagi niyang tinatawag na bangag, no, nangiwi, di ba? Yung administrasyon na sinasabi niya, no, na wala na daw sistemang maayos. Ganyan sila magaling. No, diyan sila magaling, mga babayan, no, kung paano baliktarin ang sitwasyon. Dito makikita natin di ba? Kung paano nila paikot-ikutin. No? May oras din to mga to. Ano sabi ng mga kababayan natin dito? Face your charges and let the court decide. Di ba? Tama naman Di ba? Harapin mo yung kaso mo. Hayaan mo yung korte magdesisyon. Abogado ka naman kayang-kaya mong lusutan yan. Natatakot ka ba? No? Natatakot ka ba? Malalaman ba na may koneksyon ka talaga sa pogo? Ano sabi pa rito? No, pag sila na ang dehado, may pa-human rights na. From human rights lawyer to alleged human trafficker. Syempre, naniniwala mga DDS dyan. Alam nyo, kitang-kita, no, na talagang nagtatago na, no, itong si Attorney Harry Roque. Okay, sasabi dito, mga kababayan, Harry, not all country could give you asylum. Isang tawag lang ng presidente sa prime minister, pa-deport ka. He can do it, but he choose you to go home to face all the allegations against you. In your choice, uli kay sa ma-deport. Okay? So, sabi dito siguro, mga babayan, yung uli kay sa ma-deport, di ko alam baka mauwi ka o ma-deport ka. No? Diba? Totoo naman Sabi dito, kayang gawin ng presidente natin. No? Natawagan ng prime minister. No? O kahit sinong presidente na para pauwiin ka dito sa Pilipinas para ma-deport ka. Pero anong ginawa ng Pangulo natin? No? Binigyan ka ng tsansa na humarap, no, na umuwi sa Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Hindi para ipa-deport ka. Diba? Pero anong ginagawa mo? Diba? Imbis na makipag-cooperate ka sa gobyerno, no, binabanatan mo ng binabanatan yung gobyerno habang nandiyan ka sa ibang bansa. Aduwagan yan. No? Makikita natin, takot din siya No, anong kinatatakutan mo? Ano sabi dito? Harry Roque, it seems you've become quite the figure of controversy. It's interesting how your perspective on justice has shifted now that you're facing challenges. Diba? Bumaligtad na si Harry Roque, mga babayan, sinasabi rito. It's worth reflecting on the principles you once stood against, especially when the tables have turned. I sincerely hope that justice is served and that accountability is upheld for everyone involved. Diba? Kung dati, kayo yung hustisya, ngayon, kayo ngayon yung nililitis. At kayo nagtatago. Diba? Loyalty to the Dutertes and love to your country just shows who you really are. Diba? Totoo naman Ganyan naman kasi sila talaga, mga babayan. Itong mga tao na to, makikita natin, wala talaga sa kababayan natin o sa mga mamamayang Pilipino ang loyalty nila. No? Ang loyalty ng mga tao na yan nasa mga Duterte o iisang tao lang, mga babayan. So, kahit magsilbi yung mga yan, hopefully, yung mga naupo ng mga senador sa lineup nila, ang pagsilbihan nila, yung sambayan ng Pilipino. Huwag silang magsilbi sa isang tao lang. Diba? Sana ganun, yung mga naupo ngayon, ng mga senador na nasa lineup nila, sana ang pagsilbihan nila yung sambayan ng Pilipino. At para dito, kaya Attorney Harry Roque, good luck sa'yo.
Good luck sa'yo kung makapagtago ka sa Interpol. No, dadamputin na siguro to ng ng Interpol, mga babae. Okay, so yan, ano masasabi niyo diyan, mga babayan? Pa-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.